Ang mahal mabuhay. I'm already earning 67,000 a month net, pero ramdam ko pa rin yung mahal ng mga bilihin. Here's MY row breakdown per month. Meralco, 7,000. 24/7 ang aircon dahil sa sobrang init at dahil may bata rin. Sa gabi, mainit din dahil walang maayos na ventilation yung kwarto. Parents, 7,000. Dahil wala silang maayos na pinagkakakitaan. Rent 12,600. 49 square meters na apartment with parking, though wala kaming sasakyan. Pero baka magkaroon in the future. Sweldo ng yaya 8,000. 9,000 na raw ang bigayan ngayon pero pasensya na. Sagad ko na talaga ang 8K. Total libre naman food niya, life insurance. 2,600. Worth it pa ba? Tuition. 3,000. As much as possible gusto ko sa private ang anak ko. Mababa pa ngayon actually. Transpo 3,000. Phone 2,500. Ito lang yung pinakaluho ko. Naglalaro rin kasi ako sa phone. Internet 1,700. Various subscriptions 500. I need some entertainment in life. Food, groceries, toiletries 15,000. Kadalasan dito ako lumalagpas ng gastos total 62,900. So meron na lang akong natitirang 4K a month. Kaya pag may regular holidays tuwang-tuwa ako kasi double pay. Yes and no, I can still downgrade my lifestyle but this is still reality. Kaya yung sinasabi nilang 12K per month ay sapat na for a family of 5. Ang masasabi ko lang sa inyo, gago ba kayo? Anyway ayun lang, naglalabas lang ako ng sama ng loob in a way haha. Ang adult life talaga ay pagtatrabaho na lang hanggang sa mamatay ka. Tumataas din kasi talaga yung way of living natin kapag mataas na din sweldo. Pero syempre, isipin natin, bakit ba tayo nagtrabaho? Para gumaan yung pamumuhay, di ba? Isa lang masasabi ko dyan, hirap maging adult. Nakakamiss yung walang iniintinding bayarin. Kaya ayoko magpamilya, hahaha. Same. Minsan kasi, gusto mo na lang din gumastos ng extra for convenience, kesa health ang mapahamak. Yes, at yung convenience na ginagastusan ko ay hindi naman din talaga luho na matatawag. It still falls under necessity. Nakapag-try na kami ng walang aircon at hindi kami makatulog ng maayos lahat. Ganun kalala ang ventilation sa kwarto namin. Realistic na yung budget mo, OP. Feeling ko nga baka mas tumaas pa mga gastusin para sa grocery, grabe kasi presyo ng mga bilihin ngayon eh. Sure, pwede sabihin ng iba pwede pa makatipid pero sa edad natin health is health na. Tapos since may anak pa kayo, expect mo na siguro mas lalaki pa gastusin, tuition at allowance. I agree, LT. This is the proof na tama yung choice ko na hindi magkaanak in this lifetime. Can't afford kahit gusto ko. Nagustuhan mo ba itong video? Share mo naman kung ano ang tingin mo sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos, like and subscribe na sa ating channel. Ingat!